Hello guys, magandang araw sa inyo. Nandito ulit tayo sa Ahente PH po. Ngayon, meron ako dito isa sa mga model variant po ng ating all-new Hilux po. So this is the all-new Hilux 2.8 na po makina niya na G variant po. So alamin natin kung ano po yung mga upgrades ng sasakyan na to from its last generation po. So if matatanong niyo po kung pang ilang generation na po ang Hilux natin, well, this is the 9th generation po. So, let's go! Una sa lahat yan, naka-DRL siya, bi-LED, naka-projector headlight na rin po. So, confident ka mag-drive niyan guys ha. So, malakas ang ulan, dilim, maganda ang buga ng kanyang ilaw. Ganun din, meron din siyang LED na fog lamps. Unlike with the Hilux Conquest, ito, meron siya proximity sensor sa harapan pero dadalawa sa both side po, sa kanyang right and left. And yan yung kanyang front fascia design, parehas din po with the Conquest natin, naka-honeycomb po. And mas nagpa-pop lang po ang kanyang Toyota logo po dahil sa kanyang kulay. Ito ay Attitude Black po bali guys. Yan, silver finish po, pero hindi siya metal lang po ito. Eh kung magtatanong ka bakit meron dito ang piano, pag Conquest po kasi, dito naka-place yung kanyang radar sensor features po. And isa sa mga upgrade with the Hilux G model aside from its engine po, meron na po itong 360 camera. So ito yung kanyang harapan. And magkabila ang side mirror and dun sa ating tailgate po. Ganun pa rin po, meron pa rin siyang cladding, make it more rugged and brusque po yung tsura niya. Piano black finish po, di natin mapapansin po kasi nga black color yung vehicle natin. Ito yung sinasabi ko sa pang camera, blackout Hilux na logo. New design po ang kanyang stepboard po. Same goes din sa ating gulong, may kasama na itong mudguard. Ito, mas okay dito. Yan. 17-inch to eh. Yan, yung kanyang wheels. And one of the design improvement po eh. Nagkaroon siya ng back side po or yung step niya. So pag meron ka mga kukunin, place mo lang dito and buwelo ka na. So makukuha mo na kung ano man po mga material na naiwan mo dito. So yan. Ito ang kanyang ating POV pag sa ganitong side. Sa right side po, yan 3/4 angle. LED po ang ating tail light. Pero yung kanyang signal light po is G logo. Hindi mo lang mapapansin yung kanyang Toyota logo kasi nag-blend po sa kanyang kulay. And ito pa yung isang camera. Yan. Ilaw natin. Yan, geometric design. Pattern po yung step. And ito. Unlike with the Conquest, meron siyang extra damper po na located on this side po, saka dito. Si G wala po siya. Pero standard na po yung ganitong bedding and then yung kanyang mga heavy duty hooks. Standard na po ito nakikita ninyo. Pero magaan pa rin siyang sa tuta ko bukas one hand lang po. Ayan. So dako tayo dito sa side na to. Sobrang ma-appreciate nyo to guys sa actual yung view. Side dock step po, yan. Gulong niya. Parehas pa rin po ang full capacity ng fuel tank or crude po natin sa around 80 liters po at most. Okay, sa side na to, sa mga ating door panels, itong mga side to plastic pa to eh. Pero dito soft touch din siya. Yan. Siyempre hindi mawawala po yung child lock. Yan. Interior po yung kanyang mga material ng upuan natin. Pero huwag kayong mag-alala po kasi may kasama na itong seat cover as requested ninyo. Meron siya mga grocery hooks dyan. Armrest. And meron din siyang cup holder. Okay guys, yan. Tingnan nyo po.
Wala lang siyang sports bar kasi G variant, di katulad po ng Conquest. Meron siyang sports bar po na nandito. Yan. Sa kanyang antenna po, yan. It's a fin type antenna design. Hindi na siya pole type. Ito guys, yan. Dako naman tayo din sa driver side. Yung kanyang mga door handle guys, regardless anong kulay man po, puti, yung ash po, ash gray, this black, and yung pula is piano black finish. Okay? So, na to, yan, binago nila design. And then, mga soft material na po ito. Yan. Bentunog po no? Ang ating mga button po para sa ating bintana. Dashboard natin, yan. Kanya naman po. Cup holder na meron ng cover. New design ng ating steering wheel. And nandito na rin po ang mga button for the cruise control. And then guys, yung last Hilux natin na G variant, wala siyang cruise control. But this one, meron na siya. At yung kanyang buttons po, hindi na yung parang toggle switch na nandito na po. Yan, cruise control. So wala siyang safety features tulad ng Toyota Safety Sense. Kaya yung kanyang cruise control is yung standard. Naka 12-inch digital colored na instrument display. Yan. Fuel, temperature, mileage, odometer, etc. Yan, may kita mo dyan. And isa sa update po sa kanyang steering po is from hydraulic. Mas pinagaan po siya. Ginawa siyang electric power steering na. And sa kanyang steering column po, some adjustment po na nabigyan ng mga 5mm po para pwede nyo siyang may angle sa desired position ng steering wheel natin. Upuan, yan. Fabric pa rin po. Same goes with the driver. At manual nyo po siyang i-adjust. Abante, atras, recline. Gumagamit pa rin po siya ng conventional po na handbrake. Yan. Ating 8-inch po na touchscreen. Meron po itong Apple CarPlay and Android Auto. Siguro kailangan ko lang i-check kung ito po ba'y wireless na o kailangan pa ng wired kumpara doon sa Conquest na mas malaki. Baka doon po kasi wireless na eh. So, gaya ng sabi ko po, meron na po siyang 360 camera. At malaki din po yung improvement ng image quality. So, dati, parang parang sobrang pixelated. This one po, yan, malinaw na po siya. So, pag nag-reverse po kayo, clear po siya katulad dito sa settings ko dito, indoor, medyo madilim. Yan po yung image quality. Yan, sa instrument cluster natin, nandito pa rin po yung mga physical button natin, especially yung knobs. Knobs po bali yung sa E at saka G para sa AC. Hindi katulad dun sa Conquest po, puro buttons. Yan, sa ating AC, ating fan control, and then yung airflow. Meron din tayong Type-C chargers and drive mode. Yan, Eco, Normal, Sport. If you already own a Fortuner and Hilux, alam nyo po yung kung saan sila nakalagay. Di ba po nakalagay dito yan? Pero syempre, all new design yan. Traction control. So, ito rin po sa mga ginawang improvement is same pa rin po siya, 6-speed automatic po. But instead of using the gate type design of the transmission po, ito ay ginawa na siyang inline, which is para sa parehas din po sa Land Cruiser Prado. Yan, may ilaw din po yan na pang-shift po kayo. And before, ang G natin, wala siyang mga wireless charger po. Here, meron siya. Yan, itong side, ito portion po. Pwede po kayo mag-charge dyan. So, it depend pa rin po kung anong device ang gagamitin ninyo. Pero sana meron din siyang wireless charger po na features. So, set glove box natin. Yes, medyo maluwag din siya.
Ito rin po sa ating headliner, kulay gray pa rin po siya. So may mga update din po, ginawa siya, mas pinalakas na po yung kanyang ilaw. Visor natin for the G, wala itong salamin. And sa passenger po, meron. O, diba? Happy si Mrs. dyan. I'm not sure about this po kung speaker or receiver po, parang pag nag-loudspeaker. Wala dyan pa yung mga handle natin. Dome light, yan. Halogen pa rin po. Okay. So, ito ay merong dual airbags na features. Okay. Telescopic and tilt pala to, guys. Sorry auto ang ating ilaw. Yan. High beam, low beam. Passing. Yan. Meron po kayong mga question, follow-up na gustong itanong about sa mga update, pwede po kayo mag-comment po. And then balikan ko po kayo sa abot ng makakaya. So, ang presyo nito guys, bali pala is 1,849,000. So, regardless anong kulay. Pero pag pula lang po, meron siya additional na 20,000. So yun guys, ipa-flash ko dito sa screen, pwede nyo kayo follow sa aking social. Yung aking mobile number po, meron po siyang Viber at WhatsApp po. For reservation po and other inquiries po, and then auto loan process application po, i-guide ko po kayo step by step po from inquiry hanggang sa pag-release ng sasakyan. Maraming salamat po. Paalam guys!